Happy Sabbath po and have a nice day po sa ating lahat. Mga kapatid na nanonood po sa live at dyan po sa ating worship group. Nandito naman po tayo ulit sa ating New Start, Chapter 13, Lifestyle for Preventing Cancer. So yan po yung title ng ating topic for this afternoon. So medyo actually iniingatan ko yung topic na to kasi napapanahon siya actually kasi ito yung na-diagnose ako ng ganitong sakit. So iniingatan ko na kasi yung mga doctors ko po kasi pinag-aaralan pa rin nila ang aking sakit. So merong iba doon nagsabi na cancer siya, yung iba naman po nagsabi na hindi, yung iba naman nagsabi na na hindi daw, ibang yung ibang sakit daw. So inabot na po kami ng halos almost 5 months at pinag-aaralan po dito sa Australia yung sakit ko. But anyways, ang mas pipiliin ko pa rin talaga is yung herbal therapy po, yung mga remedies or natural remedies po kasi mas doon umi-epekto sa akin yung mas gumagana sa akin yon kaysa sa mga gamot po. Ewan ko kung bakit. Siguro nagsawa na yung katawan ko sa mga gamot. Anyway, so ang title po iyan na nga about sa cancer po. So, paano makakaiwas sa ganitong sakit. Kaya ako actually, yun po yung isang inspiration ko. Bakit po ako nag-lecture sa inyo, nag-health lecture kasi nga, na-experience ko po kasi magkasakit ng maraming beses. Kaya, gusto ko makatulong sa mga may sakit o dun sa mga healthy na hindi pa nagkakasakit kasi hindi lang natin alam pero unti-unti na tayo na naaapektuhan din dahil sa mga kinakain natin, sa pollution, at sa stress and everything. Kaya po tayo unti-unting nagkakasakit. So, yun nga, nababawasan ang lifespan ng mga tao. Kumbaga, bumababa po. Imbis na tumataas. Pero nakalagay naman yan sa prophecy na talagang nababawasan ang lifespan ng mga tao. Dahil din sa kinakain, tsaka sa mga sakit-sakit po na ating nararanasan. So, anyways, bago po tayo pumunta dito sa topic na ito, checkan nyo po muna yung last time po na na quiz natin. Kunin nyo po yung inyong mga sagot. Kayo na po mismo ang mag-check. Kasi nilagay pa to ni Ben sa sa PowerPoint. Yung iba kasi hindi pa po nakapasa ng nila, ng sagot. So, hopefully tomorrow, mabigay na po natin yung prize po doon sa mga sumagot. So, kahit mataas or mababa, lahat po kayo ay may prize. Ayan. So, yung last time, ang gumawa po ng quiz natin ay si Ben. So, ang title is Breathing Your Way to Better Health, Part 2. So, nandyan pa po kayo. Paki-check na lang po yung papel nyo po. So, sabi dito, oxygen combined with blank from the food we eat to give us energy. So, the answer is glucose. G-L-U-C-O-S-E. So, yan po yung number 1 po na answer. Glucose. And number 2, what do trees convert to make oxygen? So, the answer there is carbon dioxide po. So, hi po, Emmanuel Greg, watching from Australia. So, number 3, how long can the brain survive without oxygen before it is damaged? So, ang tamang sagot po, the correct answer is 8 to 10 minutes. Yan po. And number 4, what is AMS? Ano ba yung question doon sis? Ay, sorry po. Sa number 3? Acute mountain sickness. Yung question sa number 2? Ano ba yung question last time? What do trees convert to make oxygen?
Ay, ano daw yung nilalabas ng trees? Na hangin ba? Oxygen, di ba? Mali pala yung ano niya. Mali pala yung ano niya dito. So, dapat pala dito, ang dapat pala dito, ano ang kailangan pala ng kailangan ng trees. Oo. Oh, ganun po pala, sorry. Kasi yung ano niya, malalim yung English ni ni Ben. So, Kasi carbon namin, ano yung nilalabas ng trees? hindi, yung kino-convert po yung kino-convert po niya, galing sa oxygen. Pag kinonvert niya po yun, magiging carbon dioxide. Ay, sorry po. Nagkasi po. Di ba ang tree, i-convert niya ang carbon dioxide to oxygen? Hindi yung i-convert niya yung oxygen to carbon dioxide. Kaya po ang tanong, eto po, basahin ko po yung tanong ha. Ang tanong po, what do trees convert to oxygen? So, ang tamang sagot po is carbon dioxide. Yan po. Mali pala yung ating narin. Ayan. So, yung, ang ano po niya is yung kino-convert niya yung oxygen. Yan po. Sa English kasi Carbon dioxide talaga. Opo. Kaya yung tanong nakaraan, ano yung nilalabas ng trees? Ayan. So, ibigay ng mga halaman. Pwede yun. Oxygen. hindi. Ang question kasi dito, kino-convert po Ano yung kino-convert nila? Yes. Yan ang tamang sagot. Kasi yung tanong. Kasi ang trees, ang nilalabas talaga nila ay oxygen. Pero, magko-convert po kasi sila. For oxygen. Kaya ayun, kaya carbon dioxide ang kanilang po. So anyways, nasaan na tayo? Number 4 na po tayo. What is AMS? Acute Mountain Sickness. Yan po yung AMS. And 5, 6, 7, lack of oxygen affects judgment, reasoning, and willpower. So, yun po yung tatlo. Judgment, reasoning, and willpower. So, hi Brother Shane Hagel. Watching from din po to, Australia. Ka-churchmate ko ito Then number 8, he breathes the breath of life into the man's. Ang sagot po ay Genesis 2:7, nostrils. Ayan, nostrils. And number 9, why did people in 1968 Olympic suffer? Ang sagot po ay low oxygen in air. Or lagay nyo na lang po, lack of oxygen. Kinulang sila sa oxygen, kaya hindi sila makapag-compete dun sa 1968 Olympics. Yan po. And number 10, the Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty had given me. Ang tamang sagot po dito ay life. Yan po. Sa Job 33:4. Ayan po. So, sino kaya? Yan. Si Ma'am. Mataas pa rin naman yung score. Don't worry. Kayo pa rin po yung mga top notchers kahit may one mistake lang. Hi, Brother Jun Makabuhay. Kumusta rin po sa inyo and happy Sabbath. Ayan. So, sali po kayo sa quiz namin. Sa health lecture po. So, send nyo po sa akin kung ilan po yung score nyo po. And dito na po tayo sa part 2 na question. So, 1 to 10 din po ito. Ayan, nasend na nila yung kanilang mga answers. So, dito na tayo sa ating next na quiz. Yung kadugtong po nung last time. So, number 1, how many minutes does adult breathe? So, ilang minuto daw humihinga ang mga adult? Per minute po siya, per minute. Ilang minutes po?
Ayan, sila Mark dyan, nag-ano na rin, nag-send na. Okay lang yan kasi may premyo pa rin kahit ano po, mababa ang score natin or mataas. Pero yung mga top notcher, hindi na kayo bababa kasi nasa top na talaga kayo eh. So, yun nga. How many minutes does adult breathe per minute? Ano po to ha? 10 pataas po ito. Yan yung clue. 10 pataas. And number 2, how many minutes does infants breathe per minute? So, yung mga infants naman daw, ilang minuto sila humihinga per minute. So, mas mabilis yung hinga nila. So, ilang minutes yun? Yan. So, syempre, mas mabilis sila dun sa adult. So, ilang breath yon per minute? Ayan po. And, para madali na lang, sa number 3, true or false? If our lungs are stretched out on a flat surface, they would cover an area of 750 square feet, about the size of a tennis court. So, ayun daw. Pag in-stretch daw yung lungs natin at huminga tayo, ilang square feet daw ang kasing size ng tennis court yung oxygen na kailangan natin. So, sabi dito ay 750 square feet. So, is it true or false? Ayan po. Excuse me, sorry. Ayan, and number 4. True or false then? During our normal breathing, air passes through bronchial tubes at the rate of 50 miles per hour. Pag normal daw tayong humihinga, 50 miles per hour daw yung nararating ng ating hinga per hour. Yan po. Ayan, sumagot na si isa ding top notcher natin. Ayan, and number 5, sneezing, expel air of 750 miles per hour. True or false din po ito. Yan, yung pag humahatching daw tayo, 750 miles per hour daw ang nararating ng ating sabi dito. Sneezing. Ayan, so true or false, sneezing expel air of 750 miles per hour. So, ang bilis naman ito. And number 6, what is the control center for breathing? Ano daw yung pinaka-control center natin sa paghinga? Starts from letter B. Ayan. Hi, Sister Leia Barrios Fuentes. Watching from Bicol, Sorsogon. Ayan. Nakasagot na ulit si Sister. Yung iba hahabol, mamaya pa daw papanoorin ang live ko. Para lang sumagot. Okay na po tayo sa number 6. What is the control center for breathing? Starts from letter B. Ayan. And number 7, fill in the blanks po ito ha. Failure to breathe affects our negative feelings such as pain, anger, and blank. Failure to breathe affects our negative feelings such as pain, anger, and blank. Pag daw hindi tayo makahinga ng maayos, kulang ang oxygen, nagkakaroon daw tayo ng negative feelings, kagaya ng pain, anger, tsaka blank. Yung blank po ay starts from letter D. So, ano kaya yun? Yung
Parang malungkot ka, ganun po. Starts from letter D. So, mahalaga talaga yung oxygen po sa atin kasi pag wala, naapektuhan yung ating emotions. So, ano yun? Yung letter D na yun. Pain, anger, and D. Ayan, pwede nyo pa ako mapanood sa live kasi hindi, para makita nyo po ako kasi hindi ko nakikita yung sa sa messenger. Tsaka yung sa laptop, hindi ko po nakikita. Bali, nakikita ko lang yung PowerPoint eh. So, next ay, nasa na tayo? Number 8. Fill in the blanks din po ito. He that masters breathing can walk on sand without leaving blank. Starts from letter F. Ginawa tong tula eh, alam ko. He that masters breathing can walk on sand without leaving blank. Starts from letter F. Wow, inanahan pa ako ng top notcher. Nasagot niya agad, di pa ako nagbibigay ng clue. Ayan. He that masters breathing can walk on sand without blank. Letter F. Ayan. And number 9, sa Job 27:3, fill in the blanks din po ulit ito. As long as my breath is still within me, and the blank of God remains in my nostrils. As long as my breath is still within me, and the blank of God remains in my nostrils. Ito yung topic natin nung nakaraan. Diba? Yung, ay, baka mabanggit ko. So, yun nga, sa nostrils daw yun. So, Job 27:3. As long as my breath is still within me, and the blank of God remains in my nostrils. And last, sa number 10, let everything that has breath blank the Lord. Psalms 156. Let everything that has breath blank the Lord. Psalms 156. Or lagay na lang natin blank the God or Yahweh. Pwedeng ganon. Kasi sa kasi nakuha to eh. Yung international version siguro to. Or King James. Let everything that has breath blank the God na lang. Yan, lagay natin. Psalms 150 verse 6. So, ilagay nyo na rin po kung ano yung score nyo para pag nilagay ni Ben mamaya dun sa sa Excel. Hindi na siya mahirapan siya kasi yung taga-check eh. Sabi ko yan na lang gawin mo para may may gagawin ka din ngayong Sabat. So, okay na po. May question pa po ba tayo? So, ayun po. Na-send na nila yung kanilang mga scores. Kung may question pa po ba tayo sa mga questions? Sis, Wala sabi ni na. Sister okay? Ano po? Sis, Yes po. sabi ni Sister okay pa ulit daw yung yung question 1 and 2. Okay po. Yung question daw 1 and 2. Sa number 1 po, how many minutes does adult breathe per minute po yan? Yung sabi ko noong nakaraan, pag tumapat tayo sa salamin, bibilangin natin yung hinga natin. Actually, alam to ni Shikay eh. Sa mga medical yung bibilangin mo yung hinga mo in 1 minute. Sa adult po yung number 1. Sa number 2 naman, sa infants or sa mga babies. Ilang minuto sila? Ilang breath per minute po. Ang clue po ay 10 pataas. Ayan. So, sa mga nanonood po dyan sa live, hello po sa ating lahat and happy Sabat po. Ayan.
Medyo mainit na dito sa... Ano kasi pinasara ko yung bintana. Ito celebrated na. Ito yan. Hello po sa mga nanonood sa inyo. Kami po ay nagkakaroon ngayon ng health quiz. Ito ang aming AY. So, okay na po tayo. Move na po tayo sa topic. Wala na pong question po sa mga ano po natin. Wow, ang galing naman. Sino yung nakasagot nun? Kompleto talaga yung sagot. Very good. Ay, pwede po bang magtanong? Sino po si Cassandra? Kilala niyo po ba siya? Hello? Part dito ng family sa Palawan. Okay po, okay po. Kasama niyo pala, oo, okay. Okay, kasi nagulat ako, sabi ko, ay, ang galing naman sumagot nito, ang bilis. Ayan. So, si Sister Cassandra. Okay na po. So, dito na tayo sa pinaka-iniiwasan ko na topic. Lifestyle for preventing cancer. So, ito na po yung pinaka-last na nagawa ko na PowerPoint noong 2021. So, matagal na pala to, ilang taon na pala tong PowerPoint na to. At mga 2 o 3 churches na ang napag-lecturean ko nito. So, actually, ang New Start po ay hanggang chapter 19. Kaya lang, yung book kasi na yon is 1800s pa, kaya ang hirap po hanapin. So, meron akong copy niya na naiwan ko sa Bicol, pinahanap ko, hindi nila nakita. So, pinahanap ko sa Manila, hindi nila nakita. Hinanap ko dito sa Australia, hindi ko rin nakita. Sabi ko, paano kaya to? So, siguro o-order na lang po ako sa Amazon or sa kung saang merong mga books na mga luma. Subukan ko ulit siyang kasi mahal po siya ngayon actually eh. Pero mahirap po hanapin kasi yung author, nakalimutan ko na rin. Kasi it's been a long time, 2021 pa kasi. So, tinry namin tingnan ni Ben sa Amazon, tsaka nung kapatid niya. Ang dami palang ganito. Ang daming New Start, pero yung author, nakalimutan ko na. Kasi photocopy ko lang yung original. Kaya ngayon, hindi na namin masyado mabasa, hindi na namin makita kung kung sino talaga yung author po. Pero yun pa rin, ano pa rin siya sa New Start na na health lecture pa rin po. Same pa rin po siya since dun sa panahon ni Ellen G. White hanggang sa panahon natin ngayon. So, wala naman pong pinagkaiba. So, yung mga nangyari before sa kanila, ganito rin actually. So, in-apply lang po nila sa kanilang buhay. So, paano nga ba natin mape-prevent ang cancer? Wow! Talagang sabi nga, di ba, practice what you preach. So, ganito po, pinapractice ko po yan. Kaya, medyo mahirap para sa akin gawing topic to actually. Kasi, ito po yung sakit ko at very controversial din dahil nga, yung mga doktor ko ay, di nila alam kung ano nang gagawin, ano nang next step na gagawin. So, pinag-aaralan pa rin po nila hanggang ngayon. So, anyways, move na tayo dito sa topic po. So, ito yung pinaka-nauuna sa New Start, yung nutrition. So, parang ito yung ginawang last dito sa libro. So, nakikita nyo dyan sa PowerPoint na merong mga iba't ibang klaseng prutas, mga gulay, mga masusustansyang pagkain na dapat nating kainin. Ito yung requirement talaga para sa atin Yung mga organic na food, ganyan po talaga yung original diet ni Adam tsaka ni Eve. So, yan yung nagbibigay talaga ng lakas sa mga tao. So, nagkaroon lang naman ng issue na kumain ng karne nung panahon na ni Noah. Kasi, di ba, nagkaroon na ng baha. Kaya, syempre, sa loob ng, boat or ship, ganyan. Sorry, ano bang tawag doon? Sa ark.
wala silang kumbaga limited lang yung supplies nila ng gulay. Kasi ilang po ba sila nung time na yon? 3 months po ba yun na bumaha? Nakalimutan ko eh. Bumagyo at bumaha. Ay, umulan ng malaking, basta maraming yun eh. Hindi ko malaman kung may typhoon pa yun or whatever. Basta bumaha po yun. At buong mundo ay na-cover ng water. So, syempre, lahat ng halaman ay nangamatay na. Lahat ng mga hayop na wala sa sa arko ay nangamatay din. So, yung mga sinave lang nila ay yung tig-2 tsaka tig-7. So, yun lang po yung sinave nila sa loob ng arko. Kaya, hindi rin masyado sila nakapag-save ng maraming gulay tsaka prutas. So, as far as I know, inabot yun ng 3 months bago... Kung tama po ba ako, Pastor? Parang inabot yun ng 3 months bago sila makababa ng arko. So, hinintay muna nila yung sign ni God na na kung meron ng dahon, ibig sabihin, pwede na silang lumabas ng arko. So, since then, paglabas naman nila ng ng arko, syempre, kailangan muna nila magtanim, 'di ba? So, wala pang mga halaman nung time na yon. So, wala silang choice. Kailangan nilang kumain ng karne. So, pinayagan yon ng ating Diyos. Pinayagan yun ni Yahweh. So, from then on, napansin nyo, doon na nag-start umikli ang buhay ng mga tao. Simula nung kumain sila ng karne. Pero ito po doon sa mga extreme na nanonood, hindi ko po kayo pinipigilan na doon sa mga gustong kumain doon sa hindi extreme, kung gusto nyo kumain talaga ng karne, wala pong problema dyan. Hindi naman po ako judgmental. Doon naman sa mga extreme po, doon sa mga talagang gusto nila ng healthy, lifestyle, mga vegan, vegetarian, ganyan. Wala rin pong problema. Hindi po tayo, nagja-judge kung ano ang inyong choice. Pero kung babasahin nyo ang Bible, masahaba talaga ang buhay natin kung tayo ay kakain ng original diet po na galing kay God. So, move forward na po tayo. So, sabi dito, the science of preventive medicine originated thousands of years ago with Moses. So, noong time pa lang ni Moses, meron na silang tawag dito, may science na sila sa, tawag dito, preventive medicine. Actually, nabasa ko yung book ni Moses na alam nila kung paano maglinis. Meron silang, doon parang, kailangan maghugas ng paa, mga ganon-ganon, ng kamay. So, alam nila yung ganon, yung kalinisan, yung proper way. And inspired by God, as the Bible relates, He designed the first health code recorded in history. So, nauna pala to si Moses sa lahat ng nag-health lecture. Si Moses pala yung pinaka-nauna na tao. Kasi ayan yung first health code na record yan sa history. Kasi kung babasahin nyo yung books niya, talagang malinis talaga sila sa kanilang tahanan, sa kanilang community. Meron nga doon yung parang may mga traditional pa sila naghuhugas ng paa, naghuhugas ng kamay, nakahiwalay yung mga may sakit, yung mga may leprosy, nakahiwalay. Ganun po, parang hindi pwede isama sa mga normal na walang sakit. So, kaya siya yung tinawag na first health reform or na nakarecord sa history. Ayan po. Moses not only quarantined infectious diseases, he also developed a scientific sanitary system with safe water and proper waste disposal. Kasi syempre, matalino din si Moses Alam niya na kapag hindi sila maglilinis, hindi nila ihiwalay yung mga basura o yung mga waste, yan, magkakasakit lahat ng tao ng panahon na yon. Kaya bilang leader, kailangan niyang gumawa ng paraan. So, pati pala sa part ng health,
ay na-apply din pala niya sa kanyang sambayanan, sabi dito. So, yung safe water, nakahiwalay yan, yung mga proper waste disposal, kung saan nila tinatapon, naguhukay sila, ganyan. Doon nila tinatapon sa ilalim ng lupa para hindi mangamoy. So, ganun po. Maraming way na ginawa si Moses before. Hindi lang about sa faith at saka sa, sa scripture. Talagang pati sa health din talaga ay ina-apply din nila nung panahon na yon. So, ngayon, balik na tayo ngayon dito sa modern times naman. Dito po sa modern times ng 19th century, it was a period of scientific enlightenment, highlighted by Louis Pasteur's discovery that microorganisms cause many infectious diseases. So, ngayong 19th century, ang sumikat na ay si Louis Pasteur. Kung natatandaan nyo to, yung topic sa science na, sa chemistry ba yun o science na pasteurization, kung narinig nyo yun. Sa kanya yun nanggaling. So, ang discovery niya ay yung mga microorganisms daw ay nagkukos ng infectious diseases. So, syempre, kailangan talaga mag-ingat kasi kagaya nung kanina kay Moses, kung di ka maghugas ng kamay, didikit yung dumi sa kamay mo, magi-spread ng germs yan, mahahawa din yung ibang tao o yung family mo. Kaya, ang nangyari dito, si Louis Pasteur, ayan nga yung discovery niya eh. Sabi niya, meron palang mga maliliit na organisms na nagkukos ng mga sakit. Kaya, ayan, marami sila actually na imbento. Paano yun maiiwasan? So, eventually, specific chemicals and antibiotics were found to cure and control infections. So, marami silang tawag dito, specific na chemical or antibiotic na ginawa. Actually, marami na masasabi dito yung mga extreme about mga antibiotics eh. Kasi merong ibang nagsasabi na ito daw talaga ay hindi nakakatulong, nakakapagpalala pa. Meron man namang nagsasabi na talagang nakaka-cure ito. Pero sino ba sa ating lahat ang hindi nakainom ng antibiotics? Lahat naman po, di ba? Wala namang taong hindi na hindi nag-take antibiotics. Almost, halos lahat po nakagamit na ng antibiotics sa buhay natin. So, yun daw yung nagpapagaling at nagko-control ng mga infection, sabi dito. So, but the most significant health development was the gradual evolution of the science of preventive medicine. So, ayun na nga, habang tumatagal, nag-e-evolve na po yung health development ng science and medicine, ganyan. So makikita nyo sa picture, ayan, may mga doktor na ina-eksperimentuhan nila kung ano bang dapat gawin dun sa bata. So, tinatry nila na i-cure or pagalingin. So, ngayon, after ni Pasteur, noong 1798 ay meron namang English physician, si Dr. Edward Jenner, kung familiar kayo sa kanya. Ang na-discover niya ay yung milkmaids working around cows develop cowpox. Ano ba sa Tagalog yung cowpox? Para siyang nakalimutan ko na yung parang chicken pox po, ganyan. Nakalimutan ko yung Tagalog. Bulutong siya sa mga baka o cow. So, cowpox. He prepared a vaccine from the pox postulates of cattle with cowpox and stretched a small skin. So, yun nga, naghanda siya ng vaccine kung paano mawawala yung bulutong na ito sa mga baka. So, kumuha lang siya ng kaunting small skin, yung balat nun. So, tinest niya and nag-prepare siya. Siguro, ang daming panahon nito na ginamit niya para makapag-prepare siya ng vaccine. Ngayon, tinesting niya ito sa kanyang anak. Grabe naman tong doktor na to. Sa anak talaga niya. Sa anak niya talaga tinesting or in-experiment. So, sabi dito, of his 6-month-old son,
This led to the development of smallpox vaccine and the birth of science of immunology. Ayan, so parang kawawa naman yung bata dito kasi baby pa lang siya, 6-month-old pa lang. Tinesting na sa kanya yung smallpox vaccine. So mula nung time na yon, doon na daw pinanganak yung science of immunology. Pero anyways, wala tayong magagawa kasi siya yung tatay, siya yung nag-decide, doktor naman siya, so yun ang kanyang discovery, kaya tinesting niya sa kanyang anak. Doon na daw nagsimula yung science of immunology. Diyan sa vaccine na kanyang na-discover. So, it was only 125 years ago. So, sobrang tagal na rin daw pala. 125 years na mula nung naging seryoso na tayo sa siyensya na pag-iwas sa mga ganitong klaseng mga sakit. Kaya lang, nakalagay dito, using science to prevent the disease but not merely to treat it. Naku, marami na naman magko-comment dito. Kasi sa totoong buhay talaga, ang gusto talaga nilang mangyari, ipe-prevent nila yung disease. Gagawa nila ng paraan para hindi kumalat yung sakit or hindi magkasakit. Kaya lang, ang nangyayari kasi, imbis na mapagaling, hindi po ganun ang nangyayari eh. Sabi nga dito, not merely to treat it. So, ibig sabihin, hindi talaga siya totally gumagaling. So, siguro lang medyo mababawasan lang siguro yung mga sakit, ganyan. Pero hindi exactly 100% gumaling yung pasyente. Ayan. So, ang hirap din pala actually ng ng science, no? Hindi sila ganun ka-perfect. Kaya nga meron tayong God eh. Si God talaga ang ating master doctor. So, wag din tayong masyadong mag-trust ng 100% sa Kasi minsan hindi rin talaga siya effective. Kanya-kanya kasing katawan yan eh. May katawan na gumagana sa kanila yung gamot, merong iba na hindi. So, kagaya nung sa akin, pag umiinom ako ng mga gamot, hindi umi-epekto. Kahit pain reliever, hindi, ewan ko. Pero pag sinabayan ko siya ng mga herbal, mga natural remedies, epekto siya. So, depende siguro sa katawan, ganyan. So, sabi dito, the epidemic of degenerative diseases, arteriosclerotic heart disease, stroke, hypertension, diabetes, arthritis, and cancer. So, lahat yan, epidemic na ngayon. So, kumalat na yan sa buong mundo. It was found that these diseases could be prevented by an improvement in personal ecology. So, nagsimula talaga yan sa ating sarili actually. Personal talaga dapat. So, kung hindi tayo marunong mag-alaga ng ating sarili, o mag-ingat, or kung talagang pababayaan natin yung sarili natin, hindi tayo makakaiwas sa ganitong mga klaseng sakit. So, dun pa lang, 1700s pa lang, nag-start na yung mga ganitong sakit, mga heart disease, stroke, diabetes, arthritis, cancer. Nagsisimula na sila nung time na yon. And sabi dito, these so-called lifestyle diseases could primarily be prevented by individual personal effort. So, kahit magaling pa yung doktor mo, kahit nag-new start ka pa, pero kung wala ka namang personal effort, wala rin. Hindi ka rin gagaling. So, kaya nga tinatawag na lifestyle eh. Kailangan i-change mo yung lifestyle mo. Sabihin, mahaba-habang panahon po ito. Ayan. So, hindi porket magsi 6 years na akong vegetarian, hindi ako dadapuan ng mga ganitong sakit. Parang ganun po yun eh. Kailangan talaga mag-uumpisa tayo sa ating sarili. Dapat meron tayong personal effort. Ayan po. So, may example dito. Si Frank daw, 43 years old Portuguese, came for medical attention because of 3 lumps on his head.
So, sa kanyang ulo, banda sa taas ng kilay niya, sa noo, ayan. Meron daw natagpuan na lump. Parang maliit lang na bukol dito natagpuan. So, ngayon, naghanap siya ngayon ng medical attention. Paano niya ipapagamot yung bukol sa kanyang ulo. So, ngayon, sabi dito, hypernephroma, a malignant tumor of the kidney, invades the bloodstream early in its course and can spread very rapidly to almost every part of the body. So, nangyayari kasi po, dahil sa bloodstream natin, nai-spread lahat ng tumor or kahit anong klaseng diseases. Ano po yan nai-spread po siya all over the body. Parang nung pandemic, di ba yung COVID, ang bilis niyang kumalat. Hahatching ka lang or dadaan lang yung parang ganun yung nangyayari po eh. So, ang bilis, nakakahawa po. Actually, nung nagka-COVID ako, 2 beses po ako nagka-COVID. Nung time na hindi ako nagpa-vaccine, hindi po kasi ako nagpa-vaccine dati eh. So, actually, dinelay ko siya ng dinelay. Hanggat kaya kong i-delay, ide-delay ko. Ngayon, hindi ako nahawa ng COVID nung time na hindi ako nagpa-vaccine. Imagine niyo yun hindi ako nagpa-vaccine, tapos yung mga kapitbahay ko may COVID. Tapos merong isa doon na inalagaan ko pa nga eh. Isang 60 plus years old, tas isang 70 years old. Talagang inasikaso ko eh. Nagkaroon sila ng COVID. Hindi ako nahawa. So, naunang nagkasakit yung lalaki. Tapos, yung sumunod naman, nagpa-vaccine na ako kasi kailangan ko po talaga kasi para sa pag umaalis kasi ako, pag pupunta ako ng Australia or iba't ibang klaseng lugar, kailangan mo ng pass. Anong tawag doon? Nalimutan ko na yun. Vaccine card ba tawag doon? Para makalabas ka ng bansa o makalabas ka ng isang lugar, kailangan mo nung vaccine card na yon. So, wala akong choice kahit dinelay ko siya ng dinelay. Nagkaroon pa rin ako ng COVID. Ayun nga, nagkaroon pa rin ako ng COVID kahit na nagpa-vaccine ako. At, yung inalagaan ko na 60 plus years old na nga, tsaka yung isang 70 years old, ang nangyari, nahawa ako kung kailan ako nagpa-vaccine. Kasi ako yung nagpe-prepare ng pagkain, ako yung nag-aabot ng gamot, ganyan. So, ang nangyari, parang missionary work ko po yun eh. Ngayon, ang nangyari, akala ko, hindi ako mahahawa kasi nagpa-vaccine nga ako. Pero ang nangyari is, nahawa pa rin ako. So, actually, magastos po nung nagka-COVID ako. Tapos, nag-isolate po talaga ako 1 buwan. Hindi ako lumabas. So, para lang hindi mahawa yung iba. So, there is no guarantee. Baka kasi medyo lumayo na yung natin. So, dito nga, nag-start dito yung vaccine po nung panahon na to. So, kumalat din siya. Iba-ibang klaseng sakit naman yung kanilang na-discover. So, same thing like this din. Hypernephroma. Ayan. So, sabi dito, cancer is bad news. Siyempre, wala namang sakit na good news. Lahat talaga po ng nagkakaroon ng cancer ay, syempre, nakaka-experience yan ng mga negative, emotions. Sige na nga, sabihin ko na, nung first time ko na narinig, na sinabi ng doktor sa akin na na may cancer ka, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko eh. Kasi, akala ko kasi, porque, na ako, tawag dito, nagbe-vegetarian ako, tapos healthy living talaga, healthy lifestyle, nag-new start pa, tapos may exercise, tapos mapili ako sa pagkain, ganyan. So, hindi pala siya excuse para hindi magkasakit. Kasi, it's actually a long-term effect eh. Kasi 6 years pa lang ako nag-vegetarian. So, 6 years pa lang ako nag-aayos ng health ko. Tapos, nung akala ko nag-aayos na ako, doon ko nalaman na may cancer ako. So, mahirap yun kung kailan ka nagbagong buhay, nagbago ng mga pagkain, nagbago ng lifestyle, ganyan.
Tsaka mo pa malalaman na may sakit ka. Kaya nga sabi nung doktor ko dyan sa Mamsi, dyan sa Philippines, sabi nila ano daw, kahit na daw stretch ko pa ng 100% yung pag-change ng lifestyle ko, ang hirap kasi baguhin kasi eto na nga, kagaya nung kanina na topic, nakadikit na siya sa ating bloodstream or kumbaga nasa katawan na natin siya eh. Kumbaga naipon siya ng naipon as time goes by. So, hindi siya basta-basta agad matatanggal in just 1 year or in just 1 operation or isang chemotherapy lang, tanggal na siya agad. Hindi po. So, tinanggap ko na yon nung sinabi yun ni Doc na yun nga, kahit galingan mo pa sa ano, pero ituloy mo pa rin, sabi niya. Ituloy mo pa rin yung healthy lifestyle mo. Huwag ka pa rin susuko, sabi niya ganon. So, mula nun, talagang nag-juicing pa rin ako, nag-herbal therapy ako. At the same time, sinasabay ko yung gamot ko. Ganyan. Tapos nagpapaaraw ako, nag-exercise, walking. At very, ako sa pagkain, very strict talaga ako. Talagang wala po talagang karne. Wala talagang red meat. Ganyan. So, for how many years, ganun yung nangyayari po. Pero, yun nga, nagulat kami na, yun nga, may cancer ako. So, anyway, siguro ito yung way ni God. Kasi ito po yung actually inspiration ko. Kaya ako nagkakaroon ng health lecture ngayon online. Kasi inisip ko, kung mamamatay naman ako, at least yung last moments ng buhay ko, binigay ko muna sa ministry. Para makapag-ingat din yung mga ibang tao na wala pang sakit o yung mga may sakit. Para ingatan nyo rin yung inyong mga health. Huwag nyo nang hintayin yung kagaya nung nangyari sa akin bago kayo mag-start i-change yung inyong lifestyle. So, actually, this is very hard for me na i-topic yung topic na ito. Pero, by the grace of God, syempre, siya talaga ang magde-decide. So, sabi ko, kahit iwasan ko, madadaanan talaga to sa New Start eh. Nandito talaga siya sa chapter 13. Hindi ako pwede mag-skip. So, yun na nga. Sa ngayon, natanggap ko naman yon, and kung ang sabi ng mga doktor is pinag-aaralan pa lang, okay lang din kasi kung yun talaga yung sagot nila. Pero para sa akin, ang magpapagaling talaga sa akin, si God. No amount of medicine or kahit gumastos pa tayo ng millions, ang makakapagpagaling talaga sa atin si God. Yun ang nasa isip ko eh. Kasi kung lahat ginagawa ko na eh, pero hindi pa rin talaga gumagaling. So, ibig sabihin nga, the control is within God talaga. So, kailangan ko lang ituloy kung ano yung nasimulan ko na lifestyle. So, yun sabi ni Doc, ituloy-tuloy ko lang and isabay ko pa rin yung medicines na binigay sa akin para hindi naman daw ako mahirapan. So, sabi dito, we now have a worldwide epidemic of cancer that is killing millions of people every year. So, grabe, milyon-milyon pala ng mga tao ang pinapatay ng cancer. So, every, taon-taon, worldwide po ito. So, walang makakaligtas. Lalo na kung nasa genes nyo. Nasa genes po kasi namin sa side ng mother side ko, yung aking lolo, ay nagkasakit po siya ng cancer. Pero sa po yun, sa throat. Kasi mahilig kasi siyang manigarilyo, tsaka uminom ng alak. Ayan, so saktong-sakto talaga sa ating So, yun nga, since nasa genes nga namin yung prone kami sa cancer, kaya dapat mas maingat na kami sa lahat ng aming ginagawa at saka sa kinakain. So, ano daw ba yung causes ng cancer? Sabi dito, cancer is a problem of immense complexity. It involves many different factors, so such as age, race, culture, lifestyle, external and internal, environment, and genetic predisposition. So, pasok talaga lahat to dito, yung cancer po.
Sa edad, sa culture, sa lifestyle, lahat po yan, sa environment, sa genes, especially po sa stress Kasi malaking factor po yan sa mga may sakit po na cancer. So, although cancer is generally considered a disease of the elderly, dati kasi mga sakit lang po ito ng mga matatanda. Pero ngayon po, sakit na rin po ito ng mga bata. So, sabi dito dati ay 65, half cases daw ay 65 years old. Tama ba ako? Yet more than 1.5 children under 16 die of cancer each year in the United States. So, kahit 16, lang pala, mga bata, 1,500 children under 16. So, ibig sabihin, mas bata pa sa 16 years old ay nagkakaroon na po ng cancer. Grabe pala to, Kawawa naman yung mga batang hindi pa nila alam kung ano yung mga dapat gawin, tapos nagkaroon na agad sila ng cancer. So, kawawa po to. Sana yung mga magulang nila alam yung gagawin. Kasi kung walang knowledge po, o hindi nakinig ng mga health lecture, itutuloy pa rin nila yung pagkain ng mga bawal. So, alam niyo po yung mga bawal na pagkain ng cancer, di ba? Yung mga sugar, matatamis, tapos yung mga, anong tawag doon, yung mga pagkain na may preservatives, mga ganun po. At maraming iba pa. So sabi dito, culture and lifestyle are intimately related to cancer. Such as diet, drugs, alcohol, tobacco, and stress are very important factors which led to cancer. So thank you sa mga nanonood dyan, kay Ninang Melds Murillo, Tita Susan Alano, Sister Daphne, my cousin, and Brother Gijon Kael. Hello po for watching. So, ayan nga, sabi dito, depende sa lifestyle ng mga culture. Minsan din kasi sa diet pangit yung mga kinakain nila, mga hindi healthy. Mahilig siguro sa mga chichirya, sa mga junk foods, sa alcohol, yung iba naman nagda-drugs, tobacco, and stress. So, number 1 din yung stress din pala. Yan daw ang number 1 na dahilan bakit nagkakaroon ng cancer. Oh, so sabihin, ang dami ko talagang stress, kaya ako nagkaroon ng ganitong sakit. Masabi dito, third world countries have a much lower rate of cancer. O sabihin, tayo palang mga nasa Pilipinas, o sa Asia, o third world countries, mas mababa ang rate natin ng cancer kaysa sa Western world o kaysa dun sa Amerika. Seventh-day Adventists in California have a lower cancer rate than other Californians. So, napansin nyo, dahil sa diet ng mga Seventh-day Adventists, dahil mas mahilig tayong kumain ng gulay, mas mababa ang rate natin ng magkaroon ng cancer. So, yan po yung proven na tinest nila dun sa, tawag dito? Nakalimutan ko na yung word. Basta yan po yung proven and tested na ginawa sa kanila na yung ibang mga nasa Amerika po, ibang part ng California ay mataas ang cancer. Pero yung mga Seventh-day Adventists, kumakain ng mas maraming gulay at prutas at may New Start program sila, mas mababa yung cancer rate nila. So, cancers arise from the transformation of a single cell, and as will be explained, the agent causing the first event in that transformation is called an initiator. So, ayun pala. Dahil dyan sa single cell na yan, dyan nagsimula yung sakit na yan. Ang tawag dyan ay initiator. However, before a cell becomes a cancer cell, further changes in the cell must be made. These secondary changes are called affected by agents na tinatawag nilang promoters. So, yun yung mga nagpo-promote. Yan yung mga cells na pinopromote nila yung cancer. Yan. So, yun yung ibig sabihin nun. So, ito is, pag nakita nyo sa picture po, sa PowerPoint, ito yung process ng cancer development. So, una, normal cell lang siya. Maganda yung kulay niya. Then,
nung napuntahan na siya ng mga promoters na cells at ng mga initiator, naging ano na siya, defective cell na siya. So, ibig sabihin, nahawaan na siya. So, ang nangyari dito, dumadami siya as time goes by. So, ang tawag dyan ay cell multiplication. So, imbis na isa lang yung cell na may sakit, dumami siya ng dumami. Kaya ang tawag sa kanya ngayon ay cancer na. Ganun po pala kabilis. Mabilis ang ano ng cancer, pagdami. So, environmental factors po that may act as initiators and or promoters of cancer include ultraviolet rays, heat, X-ray, radiation, chemical carcinogens such as tobacco, smoke, alcoholic beverages, industrial, chemicals, and stress. So, napansin nyo, ang dami talagang factors po talaga na pinanggalingan po ng, ng cancer. So, kasama na dito yung mga chemical carcinogens. Tsaka, meron din kasi pong iba na mahilig pong manigarilyo, mag-alcohol, or kahit hindi ka naman naninigarilyo, yung paligid mo naman, may naninigarilyo. Tapos, pollution din. Kasi nga, nakatira din ako sa city. Kaya, prone din ako sa mga ganito po eh. Industrial chemicals and stress. Isang pong factor, mahilig din po kasi akong gumamit ng mga chemicals po, yung mga panglinis. Napansin ko kasi way back for 5 years ago, hanggang 3 years ago po. Mahilig ako yung mga bleach. Mahilig kasi ako maglinis po talaga. So, ngayon, pag naglilinis ako ng banyo, ng CR, ng bahay, mahilig po akong gumamit ng mga chemicals. Iba't ibang klaseng chemicals po yan eh. May pampabango, may panglinis, may bleach, may kung ano-ano. Siguro na-expose po ako ng sobra. So, hindi pala yun nakakatulong. Tapos dati po, mahilig akong gumamit ng mga sunscreen, ng mga lotion. Syempre, may mga chemicals din po yan. Hindi naman po ako ganun ka-aware. Kasi akala ko dati, yung makeup lang ang ang bawal, ganyan. So, ang ginawa ko, gumamit ako ng mga vegan na makeup. Yung gawa lang siya sa mga gulay, prutas, ganun lang po, at walang chemicals. So, pero hindi ko alam, yung ginagamit ko na sa bahay, yung mga panglinis ba, mga chemicals, mga ganun, number 1 cause din pala yun ng cancer. Hindi ko alam. Mahilig kasi ako maglinis eh. So, dapat pala, pag may, pag mahina na yung mo, tawag dito, yung pakiramdam mo, masama na yung pakiramdam mo, huwag ka na palang gumamit ng mga ganong klaseng chemicals. So, yun po yung isa sa mga pagkakamali ko na nagawa before. Kasi gusto ko talaga, squeaky clean, gusto ko talaga sobrang mabango, malinis, ganyan. Sa mga ginagamit kong chemicals, hindi pala dapat yun. Kasi nagkukos yun ng cancer. So, the same agents that acts as initiators can also be promoters. Promoters act over a long period of time, sometimes years. So, yung mga promoters daw ng cancer cells na yan, inaabot daw yan ng taon-taon. Sabi dito, bago siya lalabas. And their action can be prevented, even reverse. So, pwede naman daw pala ma-reverse yun. So, depende rin sa gagawin nating action. So, ibig sabihin, stop mo na yung smoking mo, yung drinking mo, paggamit ng chemicals, mga pagkain ng mga may preservatives at kung ano-ano pa, mga junk food. Siyempre, iwasan mo na yun. Actually, before po kasi talaga, mga kapatid, sorry, medyo mahaba yung ko Dati kasi, napakahilig ko po kasing kumain. Lalo na nung pandemic, year 2020. That time, hindi pa ako nagbe-vegetarian. So, siyempre, dahil may pera ako kahit papano, mahilig akong kumain sa mga restaurants po. So, iniisa-isa ko lahat. Yung American, merong Australian, may Japanese food, Vietnamese food, Singaporean, may favorite ko ng Japanese food. Kumakain din ako sa Mang Inasal. Tapos kumakain ako sa Subway. Mga kung ano-ano. Ang sasarap kasi. Mga Samgyeopsal. Mga nauusong Korean food. Lahat talaga tinry ko. Pati mga Chinese restaurant.
lahat ng masasarap na pagkain, ayan. Hindi ako masyado mahilig sa chichirya, tsaka soft drinks. Pero sobrang hilig ko sa mga pagkain na kakaiba. Basta yung something na masarap po na iba't ibang klaseng menu. Lahat po yung tinatry ko. Tapos minsan in-order ko siya sa Grab Food. Ganyan po. Tapos dinideliver na lang sa bahay. And kung hindi naman, talagang pupuntahan ko. So, yun yung weakness ko dati, pagkain. Hanggang sa tumaba ako ng tumaba, inabot ako ng 76 kilos. Talagang wala akong ibang ginawa kundi kumain lang ng kumain. Actually, hindi niyo ako makikilala kasi dati ang taba ko po. So, way back then, hindi ko alam na yung kinakain ko is hindi na pala maganda. Hindi ko alam na magkukos yun ng cancer actually. So, one time, bago mag-pandemic ba yun? After ng 2020, siguro mga summer yon, nag-pray ako kay God. Sabi ko, parang ang ganda nung mga health lectures na napapakinggan ko. Sabi kong ganun. Ano kaya kung baguhin ko yung lifestyle ko? So, naisip ko yun noong year 2020. Sabi ko, total pandemic na, baka dumating na si God. Tapos hindi pa ako nag-aayos ng sarili ko. Kaya naisip ko noon, simulan ko kaya sa, mag-vegetarian kaya ako, ganun. Simulan ko sa lifestyle, babaguhin ko. So, binigyan ko yung sarili ko ng 1 week. Yung 1 week na yon, ang ginawa ko, pinuntahan ko talaga yung mga restaurants na mga paborito ko. So, kumain talaga ako ng lahat ng gusto kong kainin. In short, katakawan talaga. So, lahat na masasarap talaga ng pagkain. Kinain ko talaga. As in, nag-take out pa ako. Kasi 1 week na lang binibigay sa akin. Tapos, a-attend na ako ng lifestyle center kasi. So, sabi ko, pagdating sa lifestyle center, kakain kami ng puro mga gulay na. So, mamimiss ko yung mga burger, fries, mga Subway, mga kung ano-anong pagkain. So, sabi ko, yung buong 1 week na yon, ikakain ko na lahat ng mga paborito kong pagkain. So, talagang pumunta pa ako ng Manila para lang bumili. Tapos balik ako ng Quezon City para lang bumili ulit ng pagkain. So, ganun ginagawa ko noon. Then, natuto rin ako magluto. Dahil nga dun sa mga masasarap na pagkain na yun, ginagaya ko siya. So, at the same time, ginagawa ko rin sa bahay, niluluto ko rin siya. So, which is wrong kasi dahil doon, lalong dumami yung initiators tsaka promoters ng cancer cells ko. Ganun po nangyari. So, after 1 week, edi busog na ako noon. Umattend na po ako ng lifestyle center. Tapos pagdating ng lifestyle center, doon ko na-realize, sabi ko, ang dami ko palang pagkukulang. Akala ko, the more na kumain ako, the more na magiging healthy ako. Isa po kasi sa mga reason, mga kapatid, bakit ako kumain ng marami that time. Kasi dati po kasi talaga akong payat. Matangkad ako na payat. Tapos maraming nang bubuli sa akin. Ang tawag nila sa akin is skeleton. From elementary, high school, hanggang nag-college. So, nasanay ako na lagi ako sinasabihan ako na payatot, kalansay, maraming mga masasakit na word na sinasabi sa akin na sobrang payat ko daw, parang wala daw magkakagusto sa akin. So, may ganun. Kumbaga, parang wala daw mai-inlove sa akin kasi sobrang payat ko. Tapos, ang pangit-pangit daw pag payat kasi basta marami silang mga sinasabing masasakit na salita. Kaya ginawa ko nung mga nung mga medyo nagkaroon ako nagkatrabaho na ako, ganyan, tapos nagkapera kahit papano. Lagi na akong pumupunta sa mga restaurants. Kaya tumaba ako ng tumaba hanggang sa hindi na kaya ng tiyan ko yung kinakain ko. Kasi, ganun siguro kapag nabubuli. Pag binubuli ka pala, syempre nasasaktan ka. So, ang gagawin mo, na-depress ka, ang gagawin mo, pupunta ka sa pagkain. So, yung pagkain, yung yung parang comforter ko. Which is, akala ko, comforter siya. Hindi ko alam na doon naman magsisimula yung sakit ko. So, yun po yung naging reason bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit. Kasi nga, dahil nga sa mga pagkain po na
kinakain ko. So, simula nung kumain ako ng mga masasarap na pagkain, akala ko, porke masarap, masustansya na siya. Pero hindi ko alam, the more na mas masarap ang pagkain, the more na mas maraming preservatives na nilalagay, at the more na hindi healthy yung pagkain. Kasi kung mapapansin natin sa Bible, ang original diet ay prutas at gulay. Wala namang sinabi na lagyan ng asukal, ng asin, ng mga magic sarap, di ba? Wala naman nakalagay doon. Kailangan ba lagyan ng butter? Kailangan ba kumain ng mga masyadong matataba na pagkain ba? Yung mga karne? So, ang haba nung... Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Nakikinig pa ba kayo? Ang haba nung experience ko pagdating nga sa pagkain. Kasi yung pinagmulan kasi nga talaga is binubuli ako. Mula bata ako hanggang paglaki ko. Kaya lahat ng way, ginawa ko para lang tumaba. May dumating pa nga yung point na I was 23 years old. Kasi naging boyfriend ko to si Ben. I was 24 na yata. 24 na ako noon. So, nung 23 ako, sobrang payat ko po. It came to a point na sabi ko, ano ba yan? Tanda-tanda ko na, tapos hindi pa rin ako tumataba. So, ang ginawa ko po, sa isang araw, kumakain ako ng 6 times a day. Lahat po yun may kanin, may carbs, may pasta, may mga noodles, kung ano-anong inimbento ko na pagkain para lang tumaba ako. So, ganun po yung nangyari nun mga kapatid. So, mahabang panahon bago naipon yung yung sakit ko na to. So, may times na kahit isusuka ko na yung pagkain, kakainin ko pa rin para lang tumaba ako. So, after 1 year or 2, nung 25 years old na ako, nagulat ako, sabi ko, hala, nagkakaroon ako ng laman, tumataba na ako. So, tuwang-tuwa naman ako kasi, kaya ako tumaba kasi mahilig ako kumain ng egg, yung piniritong itlog. Kasi nung kumain kami sa Boracay, ng family ko, nagkaroon kami ng reunion doon sa Boracay nung 2011 yata yun eh. So, buong family ko, pumunta kami doon. Hindi pa ako marunong kumain ng, ano nga bang tawag doon sa itlog na palimutan ko na yun. Yung, siguro alam to ni Junel, yung itlog na breakfast na masarap eh, yung may halo-halong, may kasamang sardinas, itlog, tapos may sibuyas. Ang sarap! Nakalimutan ko ng tawag. Yes, omelette po. Ang sarap! Sabi ko paggising ko sa Boracay, paglabas namin ng hotel, kasama ko lola ko, tapos ate ko, nagulat ako, may buffet. Ang haba ng buffet. Sabi ko, libre lang ba ito? Libre lang, ganyan. Pagdating ko doon, ay libre pala. Ang haba nung buffet. Nakita ko agad yung itlog. Hindi ako mahilig kumain ng itlog dati. So, nung nakita ko na ang ganda ng itsura nung pagkakagawa ng omelette, ay nako po, talagang inubos ko yung laman nung kinain ko talaga. Tapos may sardinas. Mula nung na-discover ko, tumataba ako pag kumakain ako ng itlog tsaka ng sardinas. So, ang ginawa ko nung pandemic, bumili ako ng maraming itlog tsaka sardinas sa grocery kasi nga, di ba pandemic, bawal lumabas. So, ang ginawa ko, ang pwede lang puntahan grocery tsaka palengke. So, ginawa ko, dinamihan ko talaga ng order ng mga sardinas, yung mga, tawag dito, canned goods, mga corned beef, lahat yan, lahat ng So, tinambak ko talaga siya sa loob ng bahay. Kasi para kung ano man mangyari, iniisip ko nun, baka magkaroon na ng persecution, at least may pagkain. May pagkain na naka-reserve sa bahay, ganon. So, yun po yung mga pagkakamali na ginawa ko noon. So, naipon siya ng naipon, hanggang sa dumating yung time na feeling ko calling ni God yun sa akin kasi parang it's too much na yung ginagawa mo, Karen. Parang sumasama ka sa mga medical missionary pero hindi mo ina-apply sa sarili mo. Kaya nung 2020, nung sumama ako dun sa mga nagbe-vegetarian, nagkaroon muna kasi ako ng depression for 3 years. Hindi po ako gumagaling. So, in-advise nung mentor ko na pumunta ako dun sa
sa lugar na yon na lifestyle center. So pagdating ko doon, nagulat ako, lahat pa na ng mga tao doon may mga vegan, mga vegetarian, at mga extreme. Eh di ngayon sabi ko, hindi ako makapasok sa circle nila kasi I'm totally opposite. Hindi ako tatanggapin, sabi ko, makakita lang ako ng itlog, kakain ako sigurado. O kahit sardinas yan, o corned beef, siguradong kakainin ko, hindi pwedeng hindi. So, wala akong choice. Pinag-pray ko yung 1 week na yon. Kinain ko muna lahat ng gusto kong kainin. Tapos pumasok ako dun sa lifestyle center. Paglabas ko, after 1 week, doon ko na-realize yung mga mistake ko pagdating sa pagkain. Tsaka syempre pag kumakain ka na, nabusog ka na, ayaw mo na mag-exercise, gusto mo na lang matulog. Parang ganun po eh. So, kaya ako tumaba that time. Tapos nauso na yung mga cellphone, iPad, laptop. Lagi na lang ako nakatutok sa mga ganito po. So, walang exercise. Then, yun na nga. So, since then, nag-vegetarian ako. At kahit nag-vegetarian ako, hindi pa rin ako accepted dun sa community kasi nga mga extreme po sila. So, pati paggamit ng toyo, dapat may brand yung toyo mo, hindi pwede yung Silver Swan, tsaka Dato Puti. Dapat yung Bragg, o kaya yung, ang tawag ito? Nakalimutan ko, yung coconut, soy sauce, mga ganun-ganun. So, dun ako nag-start baguhin yung aking lifestyle. Sabi ko, kung makakatulong naman ito sa aking health, gagawin ko pa rin kahit mahirap. So, dun nag-start yon. So, nawala yung depression ko. Actually, nung nag-start po ako nag-vegetarian, parang mga 1 week o 2 weeks lang, dahil na-cleansing ako, doon na po nagsimula na gumaling po yung brain ko that time. Nawala na po yung depression. Kaya sabi ng mga kasama ko doon, pati yung mga doktor, mga medical missionary, sinabi sa akin na ituloy-tuloy mo yung pagbe-vegetarian mo para hindi na bumalik yung sakit mo. So, doon po nag-start yun hanggang sa nawala na po yung depression, nawala na yung mga ibang sakit. Kaso, nung tumatanda na, syempre, ito nga, dahil sa mga kinakain ko, naka-initiate pa siya para magkaroon ako ng ganitong sakit. So, bukod dun sa mga cysts, sa dysmenorrhea, tsaka dito sa cancer cells na ito, marami pang mga nangyari. Anyways, ang point ko po dito mga kapatid is, napakalaki po ng factor ng pagkain at lifestyle po sa cancer. Sobrang laki po. Doon ko nga lang na-realize yun kung kailan kung kailan pumunta ako sa Mamsi last year. Nung kinausap ko yung pinakamagaling na doktor sa Mamsi. Sabi niya, alam mo, Sister Karen, ginawa mo naman lahat, kaya lang it's too late na eh. 6 years is not enough. Kahit nagbe-vegetarian ka na, tapos yung lifestyle mo okay na. Hindi niya mababawi yung 30 years plus na ginawa mo sa katawan mo. Yung pagkain mo ng hindi tama, ganyan. Naipon siya ng naipon. So, nung naipon siya, ito yung nag-create ng initiator tsaka promoters dyan sa iyong sakit. Kaya ngayon, yun nga ang nangyari dito sa Australia. Pinag-aaralan nila yung sakit ko. Pero anyways, sabi ko nga sa kanila, hindi siya totally maku-cure kasi kailangan ko talaga umuwi ng Pilipinas para umattend ulit ako sa lifestyle center or kailangan ko talaga mag-cleansing pa rin, sabi kong ganun. At the same time, isasabay ko yung mga herbal and natural remedies. Kasi mas gumagana ang mga gamot sa akin kapag may kasabay na mga herbal. Tsaka itong New Start. Kaya po tayo ngayon nagkakaroon ng New Start kasi ayokong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi mahaba-haba po talaga ang kakainin na panahon bago ka gumaling. So, actually tanggap ko yan eh. Kung ano mangyayari in the end, si God na po bahala dyan. Pero ang ano ko po talaga, mga kapatid, huwag kayong mag-alala kasi tanggap ko kung ako yung mawawala o hindi. Basta ang gusto ko talaga, yung spirit ko, kay God lang. So, actually, mahaba pa po ito. May time pa po ba tayo, mga kapatid? Pwede ko po next week na lang.
Medyo mahaba-haba pa siya. So, yun yung mga reasons po talaga. Kung nalaman ko nga lang po ng maaga or naging kaibigan ko kaagad ng maaga, yung mga nag-invite sa akin sa pagbe-vegetarian at pag-healthy lifestyle na ito, sana mas naagapan pa po sana yung sakit ko. Late ko na po kasi sila nakilala eh. Yun nga, year 2018 ko lang sila nakilala, pero na-promote talaga ako sa healthy lifestyle or pagbe-vegetarian, new start, nung 2020 na. So, it's been, kasi 2026 na ngayon, it's been 6 years na rin pala. Pero hindi siya mababawi yung 30 years ko na hindi ko inayos yung diet ko. Kaya ngayon, naghahabol ako sa panahon. Hanggat kaya kong huwag kumain ng itlog, gagawin ko ng paraan. Hindi na ako makain ng mga sardinas, corned beef, mga red meat, mga chichirya, soft drinks, wala na po yan. Kahit alcohol, wala. Ano pa ba? Mga chichirya, anything na masarap. Yung mga cheese, number 1 din yan na sa cancer. Cheese, mga dairy products, lahat po yan wala. Kaya ang bilis kong pumayat kasi lahat ng talaga bawal, iniwasan ko po. Tapos ngayon, meron pang kumakalat na yung mga tofu, tsaka mga gluten, mga, ba tawag dito? Mga veggie meat. Sinasabi nila na hindi rin daw po nakakatulong sa cancer. Kaya ngayon, kasi promoters sila ng cancer. So ngayon, tinry ko rin siyang tanggalin. Kaya lalo po ako nangayayat. Pero anyway, sabi ko, kahit naman pumayat ako, ang mahalaga lang, malinis talaga yung katawan ko ba. Matanggal yung mga ganitong klase pong So, pagdasal na lang po natin na lahat po ng ginagawa natin ngayon na program is makatulong po sa mga kagaya ko na may sakit din. So, ito nga yung sa cancer. Di ko kasi akalain po talaga na maitatopic ito eh. Ito matagal na panahon ko na talagang iniiwasan. Pero ngayon, kailangan ko talagang sabihin sa inyo kasi baka mamaya meron kayong mga kakilala o kapamilya na mahilig kumain, kagaya ko. Mahilig sa iba't ibang klaseng pagkain po. So, pagsabihan nyo sila na kailangan iwas-iwasan yung mga pagkain na hindi talaga nararapat. So, baka kasi yun yung pagmulan maging cause nung sakit. Hindi ko naman akalain na ganito yung mangyayari na aabot sa ganito kalala. Kasi dahil lang sa pangbubuli, natuto akong kumain ng mga pagkain na hindi dapat. So, yun po yung root, pinaka-main cause bakit ako nagkasakit. Dahil sa pambubuli sa akin noon, mula bata hanggang pagtanda. Kaya, mali pala. Mali yung, dapat pala ibang way ang ginawa ko. Dapat pala, kahit ibuli nila ako, dapat ang kinain ko pa rin pala na pagkain is yung mga tamang pagkain. Hindi yung instant pagtaba ang solusyon para gumanda yung itsura mo, yung katawan mo, o maging sexy ka, ganyan. So, hindi solusyon yung mga pagkain na hindi makakatulong. So, since gabi na po ngayon, 8:20 na, ituloy na lang po natin to next Sabat po. Kasi meron din ditong may kasunod po dito na siya po ay nagkaroon ng cancer. Sobrang magandang babae to, sobrang puti niya, sobrang ganda niya. Tapos online seller siya. Yumaman siya actually. Kaya lang, sobrang stress po, tsaka pagkain niya ng mga hindi karapat-dapat kainin, siya po ay namatay sa sakit na cancer. So, isa po yan sa mga makikita po natin sa PowerPoint next week. So, hindi ko po alam kung paano ko tatapusin itong live. So, ang pinaka-ano ko lang po talaga dito, pinaka-main, tawag ito, 2 cents of advice sa mga nagkaroon ng sakit na cancer at dun sa mga nagkaroon ng mga iba't ibang klaseng sakit. Ang maa-advise ko lang po sa atin ay try po natin na sundin muna yung original diet ni God. Wag muna tayong madalas sa itsura o sa amoy o sa sarap ng pagkain na ating kinakain.
pati yung mga lifestyle na lagi tayong nakaupo lang pagkatapos ating kumain, hindi po maganda yon. So, marami po kasing lifestyle na hindi maganda yung hindi ka nag-exercise, hindi ka nagpapaaraw. Lahat po kasi yan dati ginawa ko. Hindi talaga ako nagpapaaraw noon kasi gusto kong pumuti. Gusto kong pumuti yung kutis ko. Mali pala. Dapat pala, lumabas ka, kailangan mo magpaaraw. So, hindi solusyon yung mga ganun po na gagamit ka ng sunscreen, ganyan. Hindi mo alam yung mga chemicals na yan na hindi makakatulong sa iyong katawan. So, napaka maraming maling lifestyle po na ginagawa natin pero hindi po natin alam. Pati yung number 1 po doon is yung stress, tsaka yung pagpupuyat. So, as much as possible, iwas-iwasan din po natin yan kasi yan din po yung main cause din po ng cancer. The more na nagpupuyat tayo at nai-stress tayo, nagiging pagkain din po yan ng cancer. Bukod pa dito sa mga pagkain or drinks na iniinom, is yung stress po talaga, tsaka yung pagpupuyat, hindi po yan nakakatulong. So, sana ma-reverse pa po itong sasakit ko, ipag-pray po natin para mas marami pa tayong magawang makatulong sa ministry, ganyan po. So, I'm hoping and praying na maging living testimony ko na lang po itong aking nile-lecture. At sana wala nang magaya pa sa akin. Sana lahat tayo ay maging healthy. At sana simulan na ng lahat, kung kaya mag-pure vegetarian na po kayo. Kasi ang paniniwala ko, kung gusto mo talagang makita si Jesus sa second coming, dapat humaba ang buhay natin. So, kung tayo ay sakitin, bababa yung ating lifespan. So, paano mo makikita si Jesus sa second coming? Paano mo makikita si God? Kung ngayon pa lang is magkakasakit ka na tapos mamamatay ka ng maaga. So, see to it na talagang itong New Start program po is gawin po natin, isabuhay po natin. Hindi lang sa ating mga sarili, kundi sa ating mga kapamilya, mga kakilala, sa ating community. Ganyan po. So, yun lamang po and God bless po sa ating lahat. Yung kasunod po nito na topic ay next week na lang po mga kapatid. Yun lamang po and have a good night po. Gabi na kasi, 8:25 PM na po dito. So, yun lamang po, Pastor. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you. Thank you po for the very nice and good health lecture. Okay. Para po sa ating pagkatapos ngayong hapon, ano yung awit natin? Let us all sing 2 Corinthians. Corinthians 4 verse 6 to 2 Corinthians. Let us all stand for our closing song. For God who commanded the light to shine out of darkness had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the form may be of God and not of us. 2 Corinthians 4, 6 and 7. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. So, doon na po natatapos ang ating health lecture. Sundan nyo na lang po yung mga susunod po na kabanata next week po. Yun lamang po and happy Sabbath po sa ating lahat and
Have a good night po. Bye! Ingat po tayong lahat. God bless.